And now, ito na yung harvesting season mo. Yun ni Joseph, di ba? Congratulations for that. Next, let's have from Random Republica, Miss Kate at the heart. Hi, Miss Kate. Hi, good afternoon. Thank you, CJ. Anong instance or moment yung nagpa-realize sa inyo na hit nga talaga yung series? And parang can you give us a glimpse kung ano yung pagbabago ngayon pag lumalabas? To be honest, I've been on the industry for almost 20 years. So alam ko kapag yung material puputok. Ever since na nabasa ko pa lang, sinasabi ko na sa kanya, this is gonna be big, this is gonna be big. We have to do great. Alam mo yun, mas parang pinipressure ko pa siya to the point na parang hindi enough yung ibigay namin yung best namin. But we really have to push kasi sobrang daming taong naniniwala at sobrang invested sila sa libro at especially sa character ni Ezekiel and ni Amy. And yeah, from the very beginning, alam ko na na it's gonna be big. Especially nung dumating si Direct Fifth, first day namin, nakita ko yung kung paano niya ginagawa. Sabi ko, okay, we're in good hands. This is gonna be good. Alam niyo po ako sa totoo lang. Nung isang araw nga po, tinanong ko pa yung RM ko. Sabi ko, totoo ba itong mga pinupost ng Viva or baka clickbait lang? Sabi ko gano'n. Baka po baka way lang po nila para mas ma-curious sa mga tao ganyan. Tapos sabi ni Ate May, sabi niya, ano ka ba, hindi naman sila mag-post ng ganyan kung hindi totoo. So, actually, pag marami pa ako nababasang good comments, ganyan. As in, pinipigilan ko yung sarili ko magbasa. Parang, hindi ka pwede masyado matuwa. Baka makampante ka, baka hindi ka na mag-effort, or baka mawala yung fire, ganyan. So parang, lagi kong iniisip na parang, hindi pwedeng tumigil dito. Na nakikita ko nagugustuhan siya ng mga tao. So, parang, yun. Pero hindi ko pa siya fully ma-absorb. Ganun po. Tapos minsan parang one time, kapag lumalabas po kasi ako, minsan hindi naman ako nag-aayos, so lagi ako nakakap, ganyan. Dati po, as in wala talagang nakakakita sa akin. Parang apparition lang ako ganyan, wala akong nakakakita sa Ano yung akin. apparition? Tapos mo ngayon, parang kahit nakakap ako, hindi kita yung mukha ko, biglang may magpapapicture. So parang, hala, okay, parang may ganun na sila na parang nagiging familiar na sila. So minsan parang pag nag-grocery po ako, parang diba, nagpo-picture sila kahit nakatakip yung mukha ko, parang, okay, may nanonood nga. Parang kung gano'n, yung mga napapansin kong mga kakaibang bagay at pagbabago ngayon. So, thankful po ako doon. Kasi dati parang pangarap ko lang yun yung makita ka ng mga tao, diba, parang makita nila yung kung ano yung potential mo, kung ano yung mga kaya mong gawin. And then ngayon parang nakikita na nila unti-unti. So, yeah. Congratulations. And yung second question ko, nabanggit ni Joseph kanina na you're in touch. So parang na-observe din talaga kasi dati parang medyo nahihiya ka pa kay Joseph. Ngayon, can you share with us kung paano yung interaction niyo off-cam? Non-stop chat ba yan? Paano kayo? Nagpapadalahan din ba kayo ng reels? Paano? Well, we're in touch in a way na parang na-enjoy mo yung kwentuhan. And yeah, well, mostly naman pinag-usapan namin about, the series, about, sometimes yung mga buhay namin. And yeah, masarap kausap si Ren. And marami kaming napapag-usapan, minsan kahit ng mga sensitive topics. And kaya, no? Basta yun, marami kaming, we're very comfortable na pag-usapan kahit anong bagay. To the point nga na minsan kahit na nagkakaroon kami ng tampuhan, inuupuan namin, and then we're both mature, and naayos naman namin right away. So I think kasama talaga sa in any relationship na magkakaroon ng tampuhan. And I feel like the more na nagkakaroon kami ng problem, tapos pag naayos namin, mas naging solid yung bonding namin sa isa't isa. Mas nakikilala ko siya, and yeah. Mukha lang po yun na nahihiya po ako. As in, ako po yung pinakamagulo sa buhay niya ngayon, I guess. Ako po, sobrang thankful po talaga ako na si Joseph po talaga yung kasama ko dito sa project na to. Honestly talaga, and genuinely. Kasi madami na po akong nakatrabaho before na mga nagiging kaibigan ko. Pero hindi po ako umabot sa point na naging ganito ako comfortable. Or siguro syempre inalaw ko din yung self ko because part siya ng work na kailangan kong maging fully and 100% comfortable with him para mas maging natural kami on screen. Pero kasi
hindi lahat nakapasok ng ganito ka-personal sa buhay ko. Kasi ako parang, nagmataas sa walls, na parang, taping fans lang mga yan. Hindi naman yung mga ganun po. Pero ngayon parang, umaabot kasi sa point minsan na kapag, kunyari, may mga nagagawa-gawa siyang parang, ganun kami ka-comfortable sa isa't isa na kaya ko mag-open up sa kanya kapag di ako komportable or kapag yung ganun po. So, I guess nasa level kami ng your relationship namin na nakabuo talaga kami ng ganung klaseng bond. Yeah, no? Thank you. Tatawa ka, Joseph. Okay. Okay. Thank you so much, Ms. Kate. Beautiful. Next, let's have from another TikTok content creator, Patrick Fresno, in the house. Hi, Pat. Hello! Una po, dito po ako, sir. Unang-una po, I want to say na sobrang proud ako from the, yung screening pa lang natin nung una, alam kong papatok to. And ngayon nga, #1 series na to. And ang aking tanong ko lang is, dahil nga patok na patok may Happiness sa Mafia Boss, ready na po ba kayo for a movie? And kung ready po kayo, anong movie ang gusto nyong gawin? Hi Patrick, by the way, I'm a fan. Fan ako ng mga reviews mo and thank you so much for reviewing My Husband is a Thank Mafia you Boss. po. Alam naman natin kung gaano ka-transparent. So, we're thankful. Movie, actually, sinasabi ko sa kanya, I wanna do heavy drama. Yung mas totoong tao. Kasi di ba, si Zeke and Amy very, like, yung character nila, hindi, parang it's too good to be true. But I wanna portray like a really normal, and I want to do heavy drama with Rick. I think it's gonna be a good one. Thank you po. Same. Hi pa, thank you sa pagpunta. And thank you kasi lagi ako kinakabahan pag nagre-review kayo eh. So far naman, yung, di ba, magaganda po yung mga nasasabi niyo, so maraming salamat With the sound po. effects. Yes, correct. With gigil. So maraming salamat una sa lahat. And siguro ako, kung movie parang gusto ko pong Philippine adaptation ng isang Korean film. Parang ganun. So parang more on rom-com pero may drama, yung ganyan. Para mas malabas pa namin yung sa ganung side namin. And yun, wala lang. Gusto lang din po namin may mapatunayan pa. Subukan niyo po. Try niyo po kami. Try lang po. Why not? Try lang. Why not? Why not? Ganun. Thank you po. Thank you po. Thanks, Pat. Beautiful. Next, let's have from TikTok, People's Journal, and PM, Tita Aster Amoyo. May mga fans ako dito. Mga fans ni Ren at saka ni Joseph. Tumayo daw ako para makita ko. Yes, please, Tita Aster. Saan po kayo? Alam mo Ayun. yun. Para makita po yung Here, I dress see you mo po, now. Tita Asta. Para makita po yung dress. Okay. OTG. Di ko tuloy alam kung tatanong ko sa inyo. Doon ko lang pipick upin sa exclusive interview ko sa inyo sa TikTok with Aster Amoyo, sa vlog ko. Sa YouTube channel, di ba? Napanood nyo na, di ba? Kakaiba yung tinginan yung dalawa. So, susugan ko lang yung ni June Lalin kanina. Ito walang hindi to put on, wala itong just because anak-anakan ko si Ren. Walang Kasi never ako nakikialam sa personal na buhay, lalo na sa love life ng anak-anakan ko. Never. Wag lang pababayaan yung trabaho. Ang ko lang doon, ibang klase ang tinginan nyo sa isa't isa. Malalagkit hindi natural na natural yun dahil tayo lang tatlo at saka yung crew ang tao doon. So, parang ibang-iba yung tingin nyo sa isa't isa. Was that for real or there's something, may kakaiba? Basta may kakaiba sa inyong dalawa? Sample nga, patingin ng tingin. Okay. May follow-up yan Sige, antayin ko muna yung sagot nyo. Well, I think sa lahat naman ng makaka-partner mo sa pelikula, sa series, talagang hindi maiwas na ma-develop ka. Hindi maiwas na May reaction makilala mo yung dito. tao, magustuhan mo yung tao, magalit ka sa tao, alam mo yan. Pero, yeah, so far I'm very lucky and thankful na sobrang healthy nung relationship namin sa isa't isa. At parang for us, at the end of the day,
ang priority namin is, you know, mag-focus kami dito sa team up namin. And mas galingan pa namin sa mga opportunities na darating. And kung nagkakaroon man kami ng tampuhan, I always tell her that our tandem is bigger than us. So hindi tayo dapat maging selfish na, you know, nagtatampuhan tayo. At the end of the day, we have to overcome itong mga pagsubok natin as a team. So, yeah. Ako, tama po yun. Siguro po yung mga ganong tinginan po, yun yung tinginan kapag... Ay, napansin na. Kapag ano po, kapag ganun ka-comfortable sa isa't isa. And ako po personally, nafe-feel ko po talaga kay Joseph na palagi po akong safe. So, safe space ko po talaga siya. Tapos, kaya po siguro may ganong connection. And yun po, tita. Ako po, alam niyo naman po, tita, sobrang tagal ko pong inantay na mabigyan po ako ng break. So, parang, like, may walls pa din. Kailangan maging smart tayo lalo ngayon sa panahon na to. So, I guess, gusto ko pong yumaman. Gusto ko pong, honestly, matagal ko po itong inantay. So, yung focus ko po right now is yung career ko po talaga. And kung dumating man yung mga tamang tao, siguro mas maiintindihan po nila na first love ko po talaga is yung craft ko and yung pagmamahal ko sa trabaho ko. So kung mahal ka talaga ng tao, parang mamahalin ka Ba't hindi din mo direkta si Joseph naman katabi mo? Diba? Ba't hindi Alam niyo na ka po na kasi iba? yan. Nasabi Oo. ko na po sa kanya. Alin? Ano? Anong sinabi mo sa kanya? Alam na, kilala na po kasi ako ni Joseph eh. So parang, alam niyo na po yun. So parang, tsaka, Hindi namin alam. Good job, Tita Aster. hindi, tita, kasi natatakot na kasi ako eh. Ayoko na kasi parang kaya yung focus ko ngayon doon na lang sa bagay na hindi ako masasaktan. Oh! So parang, Hala ka. doon na lang tayo mag-focus. So kung may mga tao man na gusto pumasok sa buhay natin, kailangan yung respect and yung di ba, sa'yo. So parang, basta yun na yun. Gets me? Joseph, paki-clear mo nga sa amin. Kasi medyo naguguluhan kami sa sagot ni Ren eh. Joseph, you wanna say something? In short lang po, nag-iingat lang talaga siya. And yeah, siguro you know, when it comes to maturity kasi, hindi ka lang basta sumusugo, di ba? You wanna test the waters first. So right now, she's smarter at gusto niya sigurong ayusin lahat ng, you know, lahat ng bagay sa buhay niya. And of course, syempre, to be with someone, magkaroon ng isang relationship, that's so big. Kasi hindi lang yung taong yun yung makakasama mo, kundi yung values niya, yung ways niya, kung paano siya, kung tamad pa siya, masipag pa siya. So lahat yun, kukunin mo yun. And so at this point, naiintindihan ko si Ren. Kasi feeling ko nandun din ako sa life ko na parang, yun nga, parang you don't just wanna rush things. You wanna make sure na maayos lahat. Especially yung magiging partner mo at magiging kasama mo sa buhay. Actually, yes. In a way, naiintindihan ka namin. Pero babalikan ko ulit ha. Kasi sorry ha, dahil na-interview ko kayong dalawa exclusively. Okay, tinanong ko kayo. Ay, tinanong kita, specifically ikaw, Joseph. Is Ren girlfriend material? Ang sinagot mo ay Wife material. pakilakas lang, please. Wife material. Oh yes, di ba? I think nasa tamang edad na po siya. And yeah. Kailangan niya lang i-improve yung cooking skills niya. Tapos ready na siya. Ready na talaga siya. Okay, sige, pagbigyan ko na nga kayo. Minsan ayaw nila ako tantanan, no? Pero ang gusto ko lang itanong, kasi nabanggit mo rin na ilang taping days to go na lang. Ano ang mamimiss nyo sa isa't isa? Yung mga away yun. Hindi. Ano po, tita? Actually, alam niyo po, yung episode 17 and 18 po,
honestly, hindi ko siya binasa. Hindi ko siya binabasa. Sinasabi ko po sa kanilang lahat yun, hindi ko siya kayang tapusin talaga. May problema po ako doon. May problema ako sa pag-detach sa mga bagay-bagay at sa mga tao. Kaya nga kagabi sa taping, sabi ko, magpaka-mysterious girl kaya ako today. Huwag ko sila masyadong kausapin para detach ko na yung self ko. Kasi hirap na hirap po ako lagi doon, lalo na kapag matagal ko nakakasama yung mga tao. So, Mga tao, or is there a specific person? Bakit plural yung mga tao? sila po lahat. Sila po lahat. Kasi, honestly, lahat talaga sila napalapit talaga sa akin. So, lagi akong may problema doon na paano kumalas, paano bumitaw. Kasi, yung ganun talaga eh. Pag napalapit sa puso mo, so parang, okay, diba, hindi mo na sila masyadong makikita. So, kailangan mo ulit sanayin yung sarili mo na wala sila. So, yun. Kasama dun sa mga tao si Seth. Siyempre po, tita. Kasi of all people naman sa set, siya talaga yung pinaka-na-attach ako eh. So, yun yung pinakamalaking challenge din for me na paano ko ulit sasanayin yung sarili ko na okay, hindi na kami lagi magkita. Kasi ngayon, halos everyday, magkasama po kami. Pero I guess yung friendship naman, hindi naman mawawala eh. So, yun yung importante. Yung friendship namin, alam ko solid. Joseph, anong mamimiss mo? Well, of course, I'm gonna miss our bonding moments. Kasi, alam mo yung parang pumasok ka sa bagong trabaho, tapos nakakita ka ng best friend. And ganun eh, parang she's like my buddy. You know, every time I go to the set, I'm excited. Kasi alam kong, you know, may karantaran ako, may katsikan ako, may kasama ako sa kalokohan. And at the same time, you know, kasama ko pa siya sa pag-angat when it comes to doing great scenes together. And yeah, I'm gonna miss her for sure. But like I said, sabi ko naman sa kanya, nandito lang naman ako palagi. Anytime, I'm just a text away. So, and I'm very positive na, you know, marami pa kaming gagawin. That's why I'm not really worried. Hindi ako nasesibanks because, yeah, there's more to come. Lastly, sige, last na lang kasi marami pang gusto magtanong. Lastly, anong nabago sa inyong dalawa doing this series? Ako, tita, aminado po talaga ako. Ako yung tipo ng tao na minsan immature po ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Correct. Opo, as in lagi nauuna yung emotions ko talaga kaysa sa utak ko. And nung nakilala ko si Joseph, at dito sa buong project na to, ang dami ko talagang pinagdaanan. In a span of 4-5 months, sobrang dami kong pinagdaanan. And naging dahilan si Joseph kung bakit naging mature ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Magiging honest ako, lagi ko talagang iniisip yun na parang, oh ano, dati ganito ako. Pero ngayon, dahil nandiyan siya, ginagayad niya ako eh, tinuturuan niya ako na dapat ganito, dapat ganyan, wag ganito, wag ganyan. So parang naging mature ako in a way kung paano ko ina-handle yung mga bagay-bagay. So yeah. Well, ako siguro pagiging, parang mas naging mapasensya ako. It's patience talaga, patience. Hindi, like what Ren said, hindi ka dapat maging emotional palagi. Hindi ka dapat mag-focus sa sarili mo. You have to ask, ano kaya nararamdaman ng tao? What if I put myself in her shoes? Anong mararamdaman ko? So parang, siguro yun, yung pag-iintindi mas lumalim yung pag-iintindi ko when it comes to like relationship, to people. And yeah, I'm thankful kasi, you know, natuto rin ako kay Ren na yun, mas humaba yung pasensya ko. Feeling ko mas naging maluwag yung loob ko na parang hindi na ako ganun ka-selfish when it comes to just focusing on myself. But sometimes you have to understand the other people para mas maintindihan mo yung kabuuan. Thank you sa pagiging